Magandang araw mga kaibigan. Yung mga gustong mag-order po ng dark chocolate, meron po tayong stock ngayon, bagong gawa. Napakabango. Limited stock lang po ito, kaya first come, first serve ang pag-order. Dito kayo magtawag 0916-9000997. Okay, bigyan natin ng reaksyon itong post ni Joey De Bebre. Sabi niya, INC rally equals emergency meeting. Breaking news, post ito ng GMA News. Members of the House of Representatives are in Malacanang for a fellowship according to PCO, Presidential Communications Office, December 4. Ngayon, fellowship, usap-usapan. Nako, bakit ngayon pa kayo mag-usap-usap? Noon pa sana, pagkatapos sinuway ang kahilingan ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, wag nyo nang ituloy ang impeachment dahil hindi yan nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Ay, tinuloy pa rin. Sinampa, 2 impeachment complaint na isampa na. Sagot ng Malacanang, wala kaming magagawa. Nagsalita na naghugas kamay na sila Poncio Pilato na Karapatan daw ng bawat Pilipino na magsampa ng impeachment complaint. So hindi nila mapigilan. Tungkulin man daw ng isang kongresista na i-endorse ang any impeachment complaint. So hindi rin mapigilan ng Malacanang. Ganon ang statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. After yung unang impeachment complaint na na-file, nagsalita. The message of the President is unambiguous. Very clear na ayaw niya. Kaya lang may nagsampa, wala kaming magagawa. Ayun, wala daw, let it go. Let it go. Ngayon, bakit biglang nag-fellowship meeting sa Malacanang? Nandun ng mga kongresista. Hindi naman binanggit kung sino-sino, but I'm sure nandyan yung leadership. Usap-usap. Bakit sila nag-usap-usap? Dahil gumalaw na ang Iglesia ni Cristo. Nag-announce na po ang Iglesia ni Cristo na naghahanda na sila ng malawakang rally sa lahat ng mga lugar o lokal na kung saan may simbahan ang iglesia. Nako, magrarally sila, including abroad, sigurado yan, worldwide, dahil buong mundo na po ang kasimbahanan ng Iglesia ni Cristo. Magiging headline yan buong mundo. Naaligaga na ang palasyo at mga kongresista. Magbasa tayo ng mga comments. Jose Elmer Bandivas, sabi niya, aligaga na ang mga yan, lalo na ang hari ng buhayang mapangarap. Binili na lahat ng sangay ng gobyerno para sa ating sariling ambisyon. Meghan Mark, sino maglakas loob na itirgas ang mga INC members na mag-rally para i-disperse sila? Tinutukoy po niya yung KOJC. Diba? Tinirgas ang mga members ng KOJC. Ngayon, saan ang tapang ng mga pulis ngayon? Ititirgas nyo ang Iglesia ni Cristo na mag-rally? Saan kayo pupulutin sa kangkungan yan? Nalalapit ng eleksyon. Nagkakandara pa ang mga kandidato na makakuha ng endorsement ng Iglesia every election, tapos ititirgas nyo? Tignan natin. Tuloy ni Meghan Mark.
Peaceful rally yan at di gaya ng mga violent na nagrarally na makabayan. Kaya di nila pwedeng galawin yan at saktan yung magrarally. For sure, matelevised pa yan. Kaya pag nagkagulo dyan, alam na kung sinong pakana. Mahirap din i-infiltrate rally nila ng mga makakaliwa dahil magkakakilala sila, alam nila, yes, mga members ito, kakilala nila. Christian Castillo Galicia. Sa totoo, nakakaawa ang Pinas. Ngayon, grabe, tapos yung ibang kapwa mo hindi pa rin makita ang mali. Yung iba naman natatapalan ng pera. Mas mahalaga ang prinsipyo kaysa pera. Nakakainggit ibang bansa kapag nakikita nila may mali sa gobyerno nila, ang tao mismo na ang nagtatama. Samantala sa atin, kampihan. Ang masakit doon, mali na nga, kakampihan pa. Kitang-kita naman natin ang lantarang kamalian ngayon ng gobyerno. Pero ang iba, bulag-bulagan pa rin. Example po, sa South Korea. Kagabi, ang presidente na maraming issue against sa kanya, nag-declare ng martial law. Nako, taong bayan kumilos. Nag-people power. Nagprotesta ang mga tao. O, ang presidente napilitan, i-lift up o i-cancel ang martial law. Ganon. Yun ang tunay. Dito, wala lang. Kung hindi pa kumilos ang iglesia, wala na. Kaya salamat po, Iglesia ni Cristo. I'm sure, naghihintay na lang yung mga membro kung kailan. Pag nagbigay ng go signal, nandyan na yan. Sabay-sabay. Worldwide rally against impeachment ang gagawin ng Iglesia ni Cristo. Noel Jen Recten, nag-emergency meeting ang House Crocodile at Malacanang ngayon. Mylene Urbano, ang ANC maggalaw, takot sila kasi isang paniniwala lang yan sila. Yan ang pinakamaraming boto. Captured moments. Anong klaseng fellowship yan? Randy Jesus, nabulagbog agad sila sa announcement ng Iglesia ni Cristo. Anthony Into, iatras kaya ang impeachment? Yan ang magandang tanong eh. Palagay ko, hindi na iatras yung complaint. Kaya lang yung action ng leadership sa House, pwedeng mamamatay ng impeachment dyan pa lang sa Kamara. Hindi na iakyat sa Senado. Yun ang tingin ko. Kasi kung hindi gumalaw ang Iglesia ni Cristo, nakikita ko, bago December 20, bago mag-break ang mga kongresista, naiakyat na-endorse na ang impeachment sa Senado. Impeach na si VP Sara bago mag-break. Ngayon, gumalaw ang INC, magrarally, malaking pagbabago niyan. Hindi nila kayang banggain ang Iglesia ni Cristo. Okay? So, ang galing. Ito na po ang patnubay ng Diyos kay VP Inday Sara. Kakampi ni VP Sara ang Iglesia ni Cristo. Kakampi niya ang Diyos. Kakampi niya ang milyon-milyong Pilipino. Nakaka-inspire itong mga pangyayari ngayon. Mario Granado, fellowship. Tapos, ang kantahan, Pasko na naman o kay tulin ng araw. Sara magsalay, sabi niya. Parang nautakan sila ng INC. Sana magsanib puwersa ang INC at Kibuloy. Dudes Cuadero, ha ha ha, sabi niya. Nataranta na sila sa balita ng INC rally. Ingrid Katrina, na-threaten na sa strong force ng INC. Rio Moreno, feeling ko na wrong move silang nag-declare ang president na ayaw na niya ng impeachment. Ay, nako. So, remember, midterm election.
So, hintayin natin, kailan yung rally. Masarap sanang sumama, kailan hindi naman tayo member ng iglesia. Magmasid na lang tayo, but I'm sure madami. Lahat ng iglesia ni Kristo yan, basta walang kapansanan, walang sakit, sasama sa rally at masayang masaya.